Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, sumablay na namang airstrike sa Marawi. Iniimbestigahan na ng militar. Tulong sa kaanak ng mga sundalong nasawi at nasugatan, tiniyak ng Malacanang. Pangulong Duterte at Education Secretary Leonor Briones dadalawin ang mga naapektuhan ng lindol sa Ormoc, Leyte at Bakbakan sa Marawi City. Police Superintendent Marvin Marcos at mga kasamahan nitong sangkot sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa ipinababalik na sa pwesto. 6,000 pulis ide-deploy sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa July 24. Ilang mamabatas na nawagan naman sa Pangulo na tutukan ang pagpapaunlad sa ekonomiya sa ikalawang taon niyang panunungkulan. 4 na araw na Metro-wide shake drill sisimula na bukas. 2,000 traffic law enforcers ide-deploy ng MMDA. At isang araw, ikatlong yugto movie tour nagsimula na sa Metro Manila. Dalawang sundalo ang nasawi at 11 na sugatan sa sumablay na airstrike ng militar sa Marawi City kahapon. Ayon kay AP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo na 200 o 250 meters off target ang bomba na tumama sa kalapit na gusali. Aksidente namang tinamaan ng malalaking debris mula sa gumuhong gusali ang mga sundalo. Ayon kay Arevalo, labis nilang kinalulungkot ang pangyayari. Sinabi ni Arevalo na nagsasagawa na ng investigasyon sa naganap na insidente. Nito lamang nakaraang buwan ay sumablay rin ang paghuhulog ng bomba ng AFP na ikinasawi ng 10 sundalo. Nangako ng tulong ang Malacanang sa pamilya ng mga nasawing sundalo at nasugatan sa sumablay na airstrike kahapon sa Marawi City. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang umaga, Flor. Nakiramay ang Malacanang sa pamilya ng 2 sundalong nasawi sa isang friendly fire sa Marawi City. Una na ngang napaulat na nasawi ang 2 sundalo at 11 iba pa ang nasugatan matapos magminti sa target ang isang military airstrike sa lungsod kahapon ng tanghali. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ikinalungkot ng pamahalaan ang aksidente at tiniyak na isang team na ang binuo upang imbestigahan ang bunga ng pangyayari. Kaalinsabay nito, nagbigay ng assurance ang pamahalaan na nakahanda ang gobyernong ipagkaloob ang kinakailangang ayuda para sa mga pamilya ng nasawing sundalo. Samantala, kaugnay naman ang ulat na may presensya na ng mga terorista mula sa Turkey o grupo ng Fethullah Gulen Movement ang nasa Pilipinas, kasalukuyan na rin itong biniberipika ng militar. Tiniyak din ng Malacanang na papapanaguti ng pamahalaan ng anumang samahan o organisasyong ginagamit bilang kasangkapan ng mga terorista at sumusuporta sa mga kriminal na gawain. Sa kasalukuyan din sinisikap ng pamahalaang makipagtulungan sa gobyerno ng ibang bansa upang labanan ang banta ng terorismo na isa na ngayong global threat. Flor, samantala si Pangulong Duterte at ang ilang miyembro ng kanyang gabinete ay nakatakdang bumisita sa Ormoc, Leyte ngayong hapon upang personal na makita at bisitahin ang lawak ng pinsala sa lalawigan bunga ng tumamang 6.5 magnitude na lindol kamakailan. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo dyan sa studio. Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Hinigpitan pang lalo ng PNP ang mga checkpoint sa Marawi City dahil sa ulat na may namimeke ng mga inisyong car pass na maaaring magamit ng mga terorista at masasamang loob. Narito ang report ni Weng Fernandez. Kumikilos na ang mga otoridad kasunod ng impormasyon na may namimeke o nagre-reproduce ng kanilang car pass. Ang car pass ay ibinibigay ng mga pulis sa mga nagdadala ng relief goods, media at iba pang ahensya ng pamahalaan upang hindi na sila pumila sa checkpoints. Pinuntahan namin yung bawat mga photocopy center, yung sa Xerox. Totoo yun na mayroong nag-reproduce ng car pass. Then, kaya nga puspusan yung pagbabantay natin sa ating checkpoint tungkol po sa car pass. Tiniyak naman ng mga otoridad na hindi madaling gayahin ang kanilang car pass na maaaring gamitin ng mga masasamang loob. Hindi lang yung fake na car pass, fake IDs at saka yung mga mission order na ginagaya nila.
Meron naman tayong security feature na alam natin kung alin yung fake at saka hindi. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang National Incident Management Team ng Iligan City sa iba pang sangay ng pamahalaan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa entry at exit points ng syudad. Ang plano namin na corrective measure is to coordinate the right agency like the Bureau of Fire at saka yung PNP natin, at sila talaga din ang tumutulong sa atin as provider ng resources na ito sa ating pag-inspection. Dumadaan rin sa ngayon sa masusing inspeksyon ng mga otoridad ang mga motorsiklo at iba pang sasakyan na posibleng gamitin ng mga terorista. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Sa asama ang kalihim ng Department of Education sa gagawing pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Ormoc at Marawi City. Layunin ni DepEd Secretary Leonor Briones na makita ang mga nasirang paaralan sa bakbakan ng Masundalo at Mountain Group sa Marawi at ang mga nawasak ng lindol sa Ormoc. May report si Aiko Miguel. Abala ang Department of Education sa pagmumonitor sa mahigit 100 mga paaralang may major damages dahil sa armed conflict sa Marawi City. Gayon din ang mga nasirang pasilidad ng kagawaran sa Leyte dahil sa 6.5 magnitude na lindol. We have had 113 schools with damaged furnitures, schools with damaged computer equipment. All of these things developments we are responding to as quickly as we can. At upang personal na makita ang lawak ng pinsala ng kaguluhan at kalamidad sa mga paaralan, sasama si DepEd Secretary Leonor Briones sa paglilibot ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong araw ay magtutungo ang mga ito sa Ormoc, Leyte at bukas naman ay sa Marawi City. At whatever is happening in the country, whatever challenges we are facing, education must continue. Our learners cannot wait. We continue with the process and we contribute to the normalization of activities in our country. Samantala, ayon sa DepEd, mayroong 2,933 na mga guro ang na-displace dahil sa Marawi crisis. Ngunit tiniyak ni Secretary Briones na patuloy na nakakatanggap ang mga ito ng kanilang kompensasyon. At habang hindi pa nakakabalik sa trabaho, nagbibigay din ng TESDA ng skills training sa mga ito. It's a partnership with the Department of Labor and Employment. As we are training these people, we are also doing employment at the same time. Ibinagpaliban naman ng PRC ang licensure examination ng mga gurong apektado ng lindol sa Eastern Visayas at Marawi crisis sa Northern Mindanao. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Iba-validate ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga displaced family na naapektado ng armed conflict sa Mindanao. Nagbabalik si Aiko Miguel. Habang hindi pa humuhupa ang gulo sa Marawi City, nais masiguro ng DSWD na naaabutan ng tulong ang lahat ng mga kababayan nating apektado ng armed conflict sa Mindanao. Kaya naman iba-validate ng kagawaran ang nasa listahan nito na mahigit 100,000 displaced families. Right now, the report says 101,086 families. When we started our assistance, it was just around 10,000. So talagang exponential yung growth, no? Katulong ang mga LGU, plano rin ng DSWD na mailipat sa temporary shelters ang mga evacuee upang hindi lang sila sa mga tent na mamalagi. Samantala, nagbigay naman ng 1 milyong pisong donasyon ang Commission on Elections sa kagawaran. Sa pangunguna ng COMELEC Employees Union, ng ibang mga opisina, hindi lang dito sa Maynila, pati na rin sa rehiyon. Kung kaya't kami naka-raise din ng, I think it's also over 1 million. Ito ay isang symbolic na message, that the different government agencies are coming together to assist our people in Marawi. Nagpadala na rin ng ayuda ang COMELEC para sa mahigit 100 nitong empleyado sa Lanao del Sur, Iligan at Cagayan de Oro na apektado ng kaguluhan. Sa mga natatanggap na donasyon ng DSWD, plano nilang mabigyan ng mga bagong laman ang food packs na ipinamamahagi sa mga evacuee sa Marawi. Nananawagan din ang kagawaran sa mga nais pang magpaabot ng tulong na makipag-ugnayan sa kanila upang makapagbigay ng angkop na donasyon para sa mga kababayang naapektuhan ng gulo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila.
Kinumpirma ni PNP Chief Ronald De La Rosa na mayroon silang namomonitor na panibagong banta sa seguridad ng ilang mga lugar sa Mindanao. Narito ang report ni Mon Hocson. Nakatanggap ng report ang PNP na maaaring sumalakay sa iba pang lugar sa Mindanao ang mounted terrorist group, kung kaya't itinuring na under security threat ang ilang probinsya sa rehiyon. We assess that all the major cities in Mindanao are under threat sa kanilang mga plano. So mahirap na yung i-disregard natin. Kailangan natin we take this information seriously kasi nga nagawa nga nila sa Marawi, pwede lang gawin sa ibang lugar. Kasama sa mahigpit na minomonitor ngayon ng PNP ang Zamboanga Peninsula, Davao, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Naniniwala naman si PNP Chief Ronald De La Rosa sa assessment ni Pangulong Duterte na maaaring matapos ang gulo sa Marawi sa loob ng 10 hanggang 15 araw. Gayunpaman, hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala ang natanggap nilang report. We better not take chances. Maniguro tayo. Kaya nga, na-declare itong martial law, maniguro tayo. Gamitin na natin itong martial law para makasiguro tayo sa safety and security ng buong Mindanao. Bago matapos ang 60-day martial law period, irerekomenda ni De La Rosa na paliwigin pa ang batas militar sa Mindanao. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Mahigpit ang ipatutupad na seguridad ng Philippine National Police o PNP sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24. Pagpapatupad naman ng maximum tolerance ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga magsasagawa ng kilos protesta. May report si Joan Nano. 6,000 mga pulis ang ide-deploy ng NCRPO sa pagdaraos ng ikalawang SONA ni Pangulong Duterte sa July 24. Layo nito na mas paigtingin pa ang pagbabantay sa seguridad dahil na rin sa anilay umano'y presensya ng mautes sa Metro Manila. Of course, no. Kaya isang factor din 'yun. And we expect na baka yung iba rin pang naaresto doon, they might be coming here, no. So in-expect din natin 'yon, baka mamaya diyan talaga lahat nila sila idalhin, no. Kaya we cannot take any chances. Sa kabila nito, muling tiniyak ng NCRPO na sa ngayon ay wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay ng idaraos na SONA. Samantala, 3 sa 6 na lane naman sa Commonwealth Avenue eastbound lane ang ilalaan ng NCRPO sa mga militanteng grupo na magdaraos ng rally sa July 24. Mahigpit naman ang tagubili ng NCRPO sa kanilang mga tauhan hinggil sa pagpapatupad ng maximum tolerance sa mga militanteng grupo. Ayon sa PNP, nauunawaan nila ang karapatan ng mga relihista sa malayang pagpapahayag ng saloobin. Subalit may babala rin ito sa sinumang magtatangkang mananakit sa gitna ng kilos protesta. Nananawagan din tayo sa ating mga militanteng grupo na wag naman na silang maging bayolente dahil we will impose the law. Kapag ganong nanakit na sila or nanira na sila ng mga private properties, no? While we respect democracy and freedom of assembly and freedom of speech, kailangan pa rin nating na sumunod sa ating batas. Ang lahat ng mga lalahok sa kilos protesta ay papayagan lamang ng PNP na makaabot hanggang sa tapat ng Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Dalawang kongresista ang nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na mag-focus ito sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa sa ikalawang taong panunungkulan niya bilang pinuno ng bansa. Makausap natin sa telepono si Joyce Balancio, kaugnay ng balitang yan. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Sa unang taon ng kanyang administrasyon, nag-focus ang Pangulo sa paglaban kontra droga, alinsunod sa kanyang pangako noong kampanya at unang State of the Nation Address. Sa kanyang ikalawang taon, nais ng ilang mga mambabatas na mag-focus na lamang siya sa ilang pang mga programa para iangat ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Co-op NATCO Party List Representative Antonio Bravo, ito ay upang maramdaman naman ng ating mga kababayan na mahihirap ang anti-poverty programs ng kanyang administrasyon. Ngayon papasok na ang second regular session ng Kongreso, umaasa rin siya magbibigay ang Kongreso ng prioridad at mas malaking budget sa mga programa para sa mga mahihirap.
Sang-ayon din dito si Congressman Eugene De Vera. Aniya, dapat tutukan ng administrasyon ang pagpapaganda ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Sa Kongreso naman, mas maraming panahon dapat anya ang ituon sa usapin ng federalismo na aniya isang mabisang paraan anya para supuin ang kahirapan sa bansa. Parehas na Congressman naman Lakay ay umaasang magiging mapayapa ang ikalawang State of the Nation address ng Pangulo kung saan ipapahiwatig niya ang kanyang mensahe sa publiko at mga bilin sa Kongreso. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Quezon City. Ipinahayag ng isang dating pinuno o dating punong maestrado na sakali may patupad ang federal system ng pamahalaan, kailangan baguhin ang konstitusyon para masolusyonan ang mga problema ng bansa tulad ng kahirapan. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Isa sa matagal nang isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabago ng saligang batas at gawing federal system ang pamahalaan. Sa kasalukuyang unitary system, hawak ng national government ang lahat ng kapangyarihan. Kapag napalitan ito ng federal system, mabibigyan ng mas malawak na kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni retired Chief Justice Renato Puno na magiging radikal ang pagbabago. Hindi lang po natin muling sinusulat ang ating konstitusyon. But this time, it will be a radical rewriting of the Constitution because we are shifting from a presidential unitary government. Ayon sa dating punong maestrado, solusyon ito sa kinakaharap ng mga problema ng bansa gaya ng kahirapan, lalo na nga kung mailalagay sa saligang batas ang mga batayang karapatan ng mahihirap gaya ng edukasyon, kalusugan, pabahay at hanap buhay. Basahin mo yung konstitusyon natin. Ha? Bill of Rights, panay political rights yan. Kung ano hindi pwedeng gawin ng gobyerno, panay individual freedom yan. Basahin mo yung socio-economic rights. Ang haba niyan. Ha? Pero karamihan ng drawing. Walang hindi sinasakatuparan yan. Walang realization. Pwede tayong mamili ng mga rights of the poor that can be demanded from the state. Pwede ring ipagbawal ng direkta sa bagong saligang batas ang mga political dynasty na halos family business na kung ituring ng iba ang mga pwesto sa gobyerno. Mabibigyan din ng pantay na representasyon sa Senado ang mga taga Mindanao. Hindi na as may be provided by law. Dahil pwede pa rin amenda niya at pwede nyo pang kayo-kayo mag-uusap. Tsaka that will never be provided by law. Dahil sila yung dynasty ang nandun. They will not commit political harakiri. Pag tinignan nyo yung composition ng ating Senate, talong-talo yung mga tiga Mindanao. Mas marami pa yatang senador sa La Vista kaysa sa Mindanao. Ayon pa kay CJ Puno, dapat magawa ang pagbabagong ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon dahil sa tingin niya, si Pangulong Duterte lamang ang may kapasidad na gawin ito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinimulan na ngayong araw na talakay ng Pilipinas at Laos ang ilang kasunduan na makatutulong sa ekonomiya ng dalawang bansa. Nasa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye ng ulat. Yes, Nel? Kim, nagsimula na nga magtrabaho ngayong araw ang binuong Joint Commission for Bilateral Cooperation ng Pilipinas at Laos. Itinatag ang komisyon na ito sa pamamagitan ng nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang bansa noong 2008. Trabaho ng komisyon na manguna sa pakikipagkonsultasyon para sa pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas at Laos pagdating sa usapin ng ekonomiya, kalusugan, edukasyon, agrikultura, agham, pangkagubatan at kapaligiran. Dumating dito sa pagpupulong sina Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano at delegasyon ni Lao Foreign Minister Salungsay Comasit. Inaasahang pagkatapos ng pagpupulong ng komisyon ngayong araw ay ilang mahalagang kasunduan ang lalagdaan ng dalawang bansa. Kim? Maraming salamat, Nel Maribuhok, nag-uulat mula sa Taguig City. Nananawagan ang dating DFA Secretary Albert Del Rosario sa Duterte administration na linawin ito ang mga pulisiya sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. May report si Nel Maribuhok.
Wala pa rin nakikitang pagbabago sa aksyon ng China sa West Philippine Sea kahit na ilabas na ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas noong July 12, 2016. Ito ang naging obserbasyon ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan na isampa ang kaso sa The Hague Arbitration Court noong January 2013. Suwestyon niya na maging malinaw sana ang pulisiya ng kasalukuyang administrasyon tungkol sa usapin ng agawan ng teritoryo. I suggest that we exhaust all diplomatic avenues that are available to us in promoting the ruling and the rule of international law. Nababahala naman si dating National Security Advisor Roy Nogales sa posibleng kahinatnan kung magpapatuloy ang militarisasyon ng China sa disputed waters. A militarized Scarborough Shoal would complete China's strategic triangle, giving China full control of the South China Sea. Ayon naman kay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaari namang gumawa ng aksyon ng pamahalaan ng hindi makikipagyera tulad na lamang sa pagpasok ng bansa sa ilang sea boundary agreements sa Vietnam at Malaysia. Kailangan maging maingat naman ang ASEAN member states sa pagbalangkas ng Code of Conduct. With this experience, we must ensure that the Code of Conduct is clear, that it does not supplant the UNCLOS dispute settlement mechanism on maritime disputes. Dapat rin anyang maghanda ang pamahalaan sa panibagong arbitration case na may kaugnayan sa reclamation activity sa Scarborough Shoals. Muli naman tiniyak ng DFA ang pangako ng Administrasyon Duterte na maprotektahan ang territorial at maritime claim ng bansa kung saan dapat na maresolba ang usapin ng teritoryo sa pamamagitan ng pagkakaibigan ng mga kalapit na bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Makati City. Susunod, Police Superintendent Marvin Marcos at mga kasama na sangkot sa kasong pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa ay pinababalik na sa pwesto. Ilang bahagi ng Leyte, posibleng sa weekend pa mabibigyan ng supply ng kuryente dahil sa napinsalang power facilities ng malakas na lindol. 2,000 traffic law enforcer ide-deploy ng MMDA para sa 4 na araw na Metro-wide shake drill simula bukas. Ipinahayag ni PNP Chief Ronald De La Rosa na tutok din ito ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa serbisyo ang mga pulis na sangkot sa pagpaslang kay Albuera Mayor Ronald Espinosa Sr. May report si Lea Ilagan. Suspended siya, tapos na ang suspension. Sabi ko, ibalik niyo sa trabaho yung mama na yan. Wala naman doon yan eh. He was too far away. He was not part of the raiding team. Sabi nila, may kaso, ansok. Susundin ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa pwesto pagkatapos ng suspensyon ang grupo ni Police Superintendent Marvin Marcos, ang suspect sa pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay General Bato, sayang ang ipinasusweldo sa mga ito kung hindi naman nagtatrabaho. Balik siya sa dati yung unit. Ang unit niya sa IDG. Bahala na sa IDG kung saan siya ilagay. Sayang man din kung walang ginagawa, di ba? Sayang, walang ginagawa. Sumusweldo, walang ginagawa. Di ba trabahuin natin? Gayunman, bahala na ani ang grupo na harapin ng kasong kriminal laban sa kanila. So bahala na yun kung paano tatakbo yung criminal. Basta as far as the administrative case is concerned, that was already resolved. May resolution na favorably sa kanila. Si Superintendent Marvin Marcos at 18 kasamahan nito ay kinasuhan ng administratibo at murder, subalit napababa sa homicide dahil sa pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob mismo ng Baybay Sub-Provincial Jail sa Leyte. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na kapag natapos na ang problema sa Marawi City ay haharapin naman niya ang pagresolba sa umano'y muling pagbabalik ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nakarating na kay Pangulong Rodrigo Duterte ang ulat na bumabalik ang illegal drug trade sa loob ng Bilibid sa Muntinlupa City at maging sa Davao Penal Colony. Kaya naman muling nagbabala ang Pangulo ukol dito. Ang droga bumalik na naman.
Allegedly about 400 kilos was the reason for that shootout with and somebody died there sa Muntinlupa. Because of this. Ito lang kasi ang kapital. And I have to be frank, mostly Chinese. Pag nakapasok ang cellphone dyan, negosyo talaga. Kung hindi ko kaya, ako na mismo, patayin mo yan. Pagkatapos lumaban. Ayon kay Pangulong Duterte, hahanapan niya ito ng solusyon at gagawa ng reforma pagkatapos maresolba ang suliranin sa Marawi City. Tinukoy niya rin ang cellphone bilang pangunahing gamit ng mga nasa loob ng piitan sa kanilang mga transaksyon, kaya banta ng Pangulo. Hindi ako pwede dyan, pati ito, hintuin talaga natin ito. Nakikinig mo yung taga Muntinlupa ngayon. Ito, I don't know if it's edible, maybe the plastic. Pag may nakita pa ako, hindi ako, pag umpisa ko, pag may nakita akong plastic dyan, yun ang kakainin mo sa araw na yan. Pinayuhan niya rin ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology na huwag matakot ipasok sa Bartolina ang mga bilanggong pasaway. Lalo na ang mga mapatutunayang sangkot pa rin sa operasyon ng iligal na droga kahit nasa loob ng kulungan. There is still communication even how crude it would be. But still they can't communicate. The only thing that we have to do is cut him off from the rest of the world. So, Bartolina yun. Kung may magpunta doon human rights, sabihin mo yan ang sabi ni Duterte. Pag magyaw-yaw, pasok mo siya doon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Nagsasagawa na ng drug test ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa mga tauhan nito at mga bilanggo kaugnay ng isinusulong nitong internal cleansing sa mga kulungan sa bansa. May report si Leia Ilagan. Tuloy ang internal cleansing ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ito ang pinagmalaki ng pinuno ng BJMP sa ika-26 nilang anibersaryo. Ayon kay BJMP Chief Police Director Serafin Barreto, isinasailalim nila sa drug test ang kanilang mga tauhan at ang mga detainee na hinihinalang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Aniya, nasa 4,000 ng mga bilanggo ang sumailalim sa drug test at ang mga nagpupositibo ay inililipat sa mas mahigpit na kulungan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Tinanggal naman at kinasuhan ang 18 tauhan ng BJMP na nagpositibo sa iligal na droga, habang 14 pa ang patuloy na iniimbestigahan. Yung mga inmates naman, kinakasuhan uli. And nililipat namin sila sa mas mahigpit na lugar. 80 na yung napatanggal namin na mga personal dyan at iba mga kinasuhan pa. Samantala, nais ng pamunuan ng BJMP na hilingin sa Pangulo na pag-isahin na lamang ang pamamahala sa lahat ng kulungan sa bansa upang magamit ang mga maluluwag na pasilidad ng ibang kulungan. Ang Bucor kasi ay nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Justice habang ang BJMP naman ay hawak ng DILG. Hawak naman ng mga provincial governor ang mga provincial jail. Magkakaroon ng solusyon ang problema namin sa congestion kasi ang Bucor napakarami niyang properties, yung mga farm, malalawak ang lupa. And doon pwedeng ilagay ang mga mga bagong jails, mga building, and makapagtanim mga inmates natin para dagdag sa kanilang pagkain. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Samantala, nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na tataasan ng sahod ng BJMP personnel makalipas ang 3 taon dahil uunahin muna niya ang increase sa sweldo ng mga pulis at army. May report si Rosa Licoz. Hindi lang mga tauhan ng militar at pulisya ang makakaasa ng pagtaas sa kanilang sweldo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinangako ng punong ehekutibo sa ika-26 na anibersaryo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na tataasan din ang sweldo maging ng mga BJMP personnel. Nakahanap na anya siya ng pondo para rito na inaasahang maipatutupad pagkatapos ng 3 taon. I can assure you that on the 3rd year you'd have your... Unahin ko muna itong pulis, Army. May gira.
kaalinsabay nito. Muli ring ipinahayag ni Pangulong Duterte ang kanyang pagkampi sa bawat tauhan ng pamahalaang sumusunod sa kanyang utos at gumaganap ng kanilang katungkulan. At tinuligsa rin ang mga mas nais pa niyang protektahan ng mga kriminal. Ano mga human rights magsabi, inhuman. I have to protect the humans before I can even think of doing what for the inhuman. Hinggil naman sa suliranin ng pamahalaan sa mga terorista sa Marawi City. Ayaw na ng Pangulong magkaroon pa ng mga preso mula sa mga naghasik ng kaguluhan sa naturang syudad. Shoot to kill order na ang utos ng Pangulo laban sa mga terorista. Sabi ko, take no prisoners. Total, sabi nila, pumunta man sila doon, magpakamatay. O sabi ko, di, patayin mo kasi kung, if you apprehend them, take them into custody, they will have to be detained in the place where they committed the crime of rebellion. That's in Marawi. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Mas paigtingin pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang panghuhuli sa mga kolorum na Uber at Grab. Nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng ulat. Yes, Joan. Lakay, kasunod nga ng naging deklarasyon ng pamunuan ng Uber at Grab hinggil sa mga Transport Network Vehicle Service na bumabiyahe bagaman walang Provisional Authority at Certificate of Public Convenience, dodoblihin pa ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang gagawin nilang pagbabantay sa mga kalsada upang hulihin ang mga kolorum na TNVS. Base sa naging pahayag ng Grab sa nakaraang pagdinig ng LTFRB, inamin nito na sa ngayon ay umaabot na sa 28,000 ang kanilang mga miyembro, habang ang Uber naman ay mahigit na sa 10,000. Pero tanging nasa tig 3,000 lamang ang lehitimong nakarehistro sa LTFRB. Nangangahulugan nito na libu-libong mga TNVS na ang iligal na nag-ooperate ngayon sa mga kalsada. Sa datos ng LTFRB ngayong 2017, 14 na Uber driver at 19 na Grab unit ng mga kolorum ang kanilang mga nahuhuli. Sa susunod na linggo, muling tatalakayin ng LTFRB ang compliance ng Uber at Grab na siyang magiging batayan sa renewal ng accreditation ng mga ito. July 3 pa nang mag-expire ang accreditation ng Grab, habang ang Uber naman ay nakatakdang mapaso sa susunod na buwan. Lakay? Maraming salamat, Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga may-ari ng minahan na sumisira sa kalikasan at kabuhayan ng mga mahihirap. Nais ng Pangulo na i-rehabilitate ang mga ito o ng mga ito ang mga farmland na nasira ng irresponsableng pagmimina, gayon din ang pagbabayad sa mga mahihirap na naperhuwisyo. Nanindigan ang Pangulong Ehekutibo sa pagresolba sa mining impasse na nakita niya kung gaano katindi ang epekto ng irresponsible mining sa kalikasan at sa mga mamamayan. This cannot go on. Kung gusto ninyo, kayong mga mayaman, bayaran ninyo sila sa perdisyon nila. So if he has lost 100,000 hectare, total mayaman man yung mining, bayaran mo. Tapos taniman mo ng kahoy, kaya pag hindi niya taniman ng kahoy, yung ulo dito, ang putulin ko, ilagay ko sa, yan ang itanim ko doon. Pumalo na sa mahigit na 100 milyong piso ang halaga ng pinsala ng magnitude 6.5 na lindol sa Leyte. Samantala patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasugatan dahil sa lindol. Nasa telepono sila Ilagan para sa balita. Lea? Magandang tanghali sa Iflor, nadagdagan nga ang bilang ng mga nasugatan sa naganap na 6.5 magnitude na lindol sa Leyte noong isang linggo. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, nasa 351 na ang naitala nilang nasugatan matapos na makuha ang bilang ng mga dinala sa mga private clinic. Kaya naman patuloy na pinag-iingat ng NDRRMC ang mga residente, lalo na't madalas ang nangyayaring aftershocks na umabot na sa 906 hanggang kaninang umaga. Umakyat na rin sa mahigit 107 milyon pesos ang halaga ng pinsala, kung saan kasama sa mga naapektuhan ang 80 paaralan, 5 health facilities, 29 na public at government establishments at 2 commercial buildings. Nanatili naman sa 70 pamilya ang nasa evacuation centers
na patuloy na tinutulungan ng pamahalaan. Mula ito sa mga lugar kung saan naitala ang landslide na kinabibilangan ng Mount Banao, Provincial Road sa Lake Danao at Barangay Tungonan. Kaya naman pinag-aaralan na ng mga local government units ang pagtatayo ng pansamantalang tirahan ng mga residenteng naapektuhan. Balik sa floor. Leilagan nagulat mula sa Quezon City. At kaugnay pa rin ang tumamang malakas na lindol ng nakaraang linggo, daang-daang milyong piso na ang nalulugi sa bawat araw sa Region 8 dahil sa kawalan ng supply ng kuryente. Samantala, 2 mamabatas ang umapila kay Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara na ng state of calamity sa buong rehiyon. Narito ang report ni Victor Cosare. Nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte sina Eastern Samar Lone District Representative Ben Evardone at Samar 1st District Representative Edgar Sarmiento na isailalim na sa state of calamity ang buong Region 8. Ito ay dahil sa epekto dulot ng kawalan pa rin ng kuryente sa maraming lugar sa rehiyon matapos ang magnitude 6.5 na lindol na yumanig sa Leyte noong nakaraang linggo. Isa sa lubhang apektado ay ang industriya ng pagkukopra. Ayon kay Evardone, batay sa datos ng National Economic Development Authority o NEDA, 300 hanggang 500 million pesos ang nawawalang kita sa rehiyon araw-araw dahil sa kawalan ng kuryente. Marami na umaangal ng mga negosyante, siyempre tourism, at saka yung livelihood ng mga kababayan namin. 1 linggo na po ang walang kuryente. Dahil walang kuryente, walang yelo, walang ice, hindi pa makapangisda. Apila ng mga mambabatas, dapat magpadala ang pamahalaan ng mga power barge at generators upang may pansamantalang magamit sa rehiyon. Ayon sa NGCP, isa pa lamang sa kanilang 6 na electric device ang gumagana sa ngayon. Sakaling hindi pa mapagana ang Transformer 6 ay maglalagay ng bypass line upang maikonekta ang Cebu Negros Panay Grid sa Ormoc, Leyte. Weekend pa ito tinatayang matatapos at maisusupply ang kuryente kung may sobra galing sa Cebu. Sinisigurado na ho namin na hindi lang ayos pero stable at safe. Tama. Pag hindi ho kasi stable or safe, number 1, pwede hong sumabog, pwede hong may ma-injure, and number 2, posible hong lumala yung sira. Kung hindi naman gumana ang mga transformer, ay posibleng tumagal pa hanggang sa katapusan ng Hulyo bago sila makapagsusupply ng kuryente sa rehiyon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Sisimula na bukas ang ikatlong earthquake drill ng Metro Manila Development Authority kung saan magde-deploy ang MMDA ng 2,000 traffic constable para sa inaasahang pagbigat ng trapiko. May report si Joe Anano. Handa na ang lahat ng kinakailangan ng MMDA para sa idaraos na 4 na araw na Metro-wide earthquake drill na sisimulan bukas. Ayon sa ahensya, nakapaloob dito ang muling pagsasagawa ng iba't ibang mga senaryo na posibleng mangyari sakaling tumama ang 7.2 magnitude na lindol o ang the big one sa Kalakhang, Maynila. At dahil sisimula ng drill ng alas 4 ng hapon at matataon pa ng Payday Friday, magpapakalat ang MMDA ng 2,000 mga traffic law enforcers upang magmando sa inaasahang mabigat na trapiko. Definitely, yung exercise na ito makaka-apekto sa traffic. So yung mga traffic enforcers natin, i-concentrate natin sa mga lugar kung saan ina-expect natin na grabe yung epekto nito sa traffic. Nag-abiso na rin ang MMDA sa pansamantalang pagsasara ng Emerald Avenue sa Ortigas dahil sa mga partikular na senaryo doon. Samantala, muling hahatiin ang Metro Manila sa 4 na kwadrant kung saan ipapakita ang iba't ibang senaryo na posibleng mangyari sakaling tumama ang the big one. Ilan sa mga aktibidad na isasagawa ang evacuation, fire drill, clearing operations, medical treatment, transportasyon ng mga relief goods at iba pa. Nakikita tayo yung coordination, yung kakayahan, yung mga equipment nila, lalong-lalo na yung komunikasyon. Sakop rin ng isasagawang shake drill ang mga lalawigang malapit sa Metro Manila gaya ng Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Tatagal ang Metro-wide shake drill hanggang sa July 18, araw ng Martes. Joanna Anano, UNTV News and Rescue, Makati City. Patay ang 2 lalaki sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Quezon City. Narito ang report ni Rajel Adora. Dead on the spot ang isang alias Daniel matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa loob mismo ng tinitira nitong bahay sa Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City pasado alas 10 kagabi.
Ayon sa may-ari ng bahay, 3 linggo pa lamang nakikitira si Daniel sa kanila. Kababayan umano ito ng kanyang asawa kung kaya't pinatuloy nila ito. Nasa taas umano ang may-ari ng bahay nang mangyari ang insidente. Tapos may narinig po akong putok. Akala ko nga po kuryente lang na pumutok kasi nanghiram pa po siya ng charger sa anak ko. Mag-charge siya. Tapos bigla po may pumutok 3 beses. Tapos bigla po akong bumangon. Nakita ko nakaganyan na po siya sa hagdanan. Ayon pa sa may-ari ng bahay, tila may iniiwasan ng biktima sa kanilang lugar sa Bagong Silang kaya't pansamantalang nanuluyan sa kanila. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo ng bala. Sa ngayon ay inalampan ng otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect at kung konektado sa iligal na droga ang nangyaring pamamaslang. Samantala, patay din ang isang lalaki matapos pasukin din ng di pa nakikilalang suspect sa loob ng kanyang bahay sa barangay Batasan Hills, Quezon City pasado alas 12 kaninang madaling araw. Kinilala itong si Marlon Picartal, 25 anyos. Nagising na lang umano mga kaanak ng biktima sa 5 putok ng baril. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinagbabaril ng riding in tandem criminals ang isang barangay chairman sa 9th Avenue sa Caloocan City. May report si Reynante Ponte. Hindi makapaniwala ang ilang kaanak at kanyang mga kagawad sa sinapit ng kanilang barangay chairman na si Francisco Guevara, 54 anyos, na pinagbabaril ng riding in tandem criminals sa barangay 106 mag-aalas 6 kagabi. Sa CCTV video, makikita na naglalakad ang biktima sa MS del Pilar Street papuntang Barangay Hall bago ang pamamaril. Ilang metro pa lamang ay may dumating na isang motorsiklo, sakay ang 2 lalaki at huminto sa likuran ng biktima. Bumaba ang isa sa mga ito at binaril ang biktima sa ulo habang nakatalikod ito. Sinundan pa ito ng 2 putok ng baril kahit na bumalagta na ito sa kalsada. Agad namang tumakas sa mga sospek na pawang naka-helmet. Isinugod pa ang biktima sa MCU Hospital, ngunit diniklarang dead on arrival sa ospital. Nag-meeting kami noong July 5. Nag-meeting kami nung gabi. Nandyan siya sa upuan na yan, malungkot siya dyan. Nasabi nga niya, kung may mga nag-ano na dito, nagdodroga, umalis na. At madadama yung ibang mga opisyalis na nakaupo rito. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng pamamaril. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Caloocan City. At samantala namin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ang ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Dakala salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king niyaya liwang lugar kay katamong bansa. Te pabalik dalaking Camp Vicente Lim king Laguna reng pulis sa meging security da reng VIP ang pong politiko kay rehiyon bang dumalan laking lalam ning pamagsani. Ining report ng Sherwin Kulubong. Nasa 200 mga pulis sa Calabarzon Region na nagsisilbing security ng mga politiko at mga personalidad na nakakatanggap ng banta sa kanilang mga buhay ang pinababalik sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Muling isa sa ilalim sa pagsasanay ang mga ito matapos matuklasan na kulang pa sa training. Na hindi pala sila trained. So ang ginawa namin na temporarily, ni-recall muna namin sila. Ang gusto namin dito, yung mga tao na naka-assign sa istasyon ay talagang warm body na magagamit ng hepe. Tatagal ng 5 araw ang kanilang pagsasanay na gagawin per batch bago muling ibalik sa kanilang mga binabantayang personalidad. Kabilang sa retraining ang tamang paghawak ng baril, paraan ng pagbibigay ng seguridad at iba pang kaugnay nito. Kailangan natin silang i-reorient dahil ang nakikita natin minsan hindi naman pagsisecurity ang kanilang trabaho, minsan driver. Sa ngayon ay nagsimula ng retraining sa first batch na binubuo ng 55 mga pulis. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Pedala daking Marawi City ring relief goods sa Alikum daking Visaya sa asahan ng makasaup karing pamilyang apektado ngeni king malilyaring krisis king Marawi City. Ining balita ng Gladys Tuwabi. Gihatod na sa Philippine Navy vessel landing craft 229 gahapon sa buntag sa Iligan City. Ang gibana-bana nga 2,000 nga balde nga relief goods. Para kini sa mga pamilya nga apektado sa kagubot sa Marawi City.
Matagbaldi adunay 5 ka kilo nga bugas, 8 kalata nga sardinas, habol, mosquito net ug mga tambal. Ito po is coming from the Visayas area, Cebu. So nagpapasalamat kami, and in fact we got a donation for 1 million pesos. So we're very grateful, and we will use that to purchase more goods to send to Marawi. No, and other areas that may be needing it. Kini nga lakang inisyatibo sa Duterte Cabinet Spouses Association Incorporated nga gipanguluhan ni Mrs. Marisa Aguirre, ang asawa ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Plano sa grupo nga maghatag og tig 10,000 pesos nga cash assistance sa matag pamilya sa mga sundao nga namatay sa away. Because they don't know us, we are not their relatives, and they are there fighting for us. They are there risking their lives. They are fighting for us as though our lives are their lives. So their lives are our lives. Maglainsad sila og 2,000 packs nga adunay t-shirt, tualya, biskwit ug uban pa para sa mga sundao nga nakigubat karon sa Marawi City. Gladys Tuwabi, UNTV Balita ug Rescue Cebu. Masipit dang bante ning PNP Region 11 ding National Roads king Davao del Norte. Kasabi na nining implementasyon ning bata sa magbawal karing tricycle lampong pedicab kareng dalan king probinsya. Ining report ng Marisol Montaño. Sugod sa mga mosunod na semana kay ginadili na sa mga national highway sa Davao del Norte ang mga tricycle o pedicab. Subay kini sa Memorandum Circular number 2007-01 sa Department of Interior and Local Government o DILG. Presence of tricycles and pedicabs along national highways. Sa ating pong batas, bawal po talaga ang mga tricycles along the national highway where there are heavy vehicles and the minimum speed is 40 kilometers per hour. Tumong niini nga disiplinahon ang mga driver o pasahero ug palambuon usab ang balaod trapiko sa lugar. If we would enforce our rules, laws and regulations, particularly on traffic, good driving habits ang bawat isa, including the pedestrians. Kung sumusunod po tayo sa batas, sa pagtawid, tamang tawiran, tamang babaan, tamang sakayan, then it would lead to a culture of discipline. Plano usab sa PNP nga magbutang og signages sa mga national highway bago pa man ipatuman ang maong balaod sa mga mosunod nga semana. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan yung kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Bibalik kay Ken Lakay. Dahil salamat, Frima Salonga, Gloria. Isinusulong ng isang environmental watch group ang healthy at waste-free na mga pagkain para sa mga estudyante sa paaralan. May report si Leslie Longboe. Nagsagawa ng cooking demo kahapon ang Eco Waste Coalition at mga guro sa Santo Cristo Elementary School. Ito ay bilang pagsuporta sa pulisiya at guidelines na inilabas ng Department of Education sa mga pagkain na tinuming ipagbibili sa mga eskwelahan. Tanging mga pagkaing nasa green category ang dapat laging available sa kantin. Ang mga nasa yellow category naman ay maaaring ihain ng 1 o 2 beses sa isang linggo, habang ang mga pagkaing nasa red category ay hindi inirerekomendang ipagbili. Ang Santo Cristo Elementary School ay isa sa mga sumusuporta sa layunin ng polisiya. Brown rice ang ipinagbibili nito sa kanilang kantin araw-araw. Bata pa lang dapat matuto na yung ating mga estudyante para dalhin nila yung paglaki. Magiging healthy na sila. Kasi po kung unhealthy ka, paano ka po makakapag-concentrate sa pag-aaral? Tsaka po sa pag-review. Ayon naman sa Eco Waste Coalition, ang mga pagkain nasa ilalim ng green category ay hindi lang masustansya, kundi iwas basura pa. Ito yung mga pagbagay na kinakain natin, naiiwasan natin yung mga wrappers, naiiwasan natin yung mga plastic, naiiwasan din natin yung mga paggamit ng straw sa inumin at iba pa. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umarangkada na rin sa ibang parte ng Metro Manila ang movie tour ng pelikula ni Kuya Daniel Razon na Isang Araw, Ikatlong Yugto. Narito ang report ni Monok Son. Hindi mapigilan ni Jem ang umiyak habang nanonood ng Isang Araw, Ikatlong Yugto. Damang-dama raw niya ang bawat eksena na tumatago sa kanyang puso at isipan. Sa dami ng pelikula na napanood ni Gemma, ngayon lang daw siya nakakita ng pelikula na bawat tagpo ay may kakapulutan kang aral.
Na-touch po ako kasi yung gawaan ni Kuya na binigyan ng pera si Nora pambili ng gamot, ay bahagi niya doon kay Gina Pareño yung ibang pera. Parang naano niya yung gawaan ni Kuya na mabuti, gumawa rin siya ng mabuti doon sa ibang tao. Kaya doon parang iyak ako kasi naano ko na sabi niya rin may awa ang Diyos. Positibo rin ang feedback ng ilan pang mga nanood ng pelikula. Malaki po ang in-improve ngayon sa itong part 3 na ito. Pwede na po ito sa international kung magkakaroon lang po ng pagkakataon na may palabas sa mga sinihan dito sa Metro Manila. Palagay ko po mas magkiklik ito kaysa dyan sa mga pelikula na wala namang kabuluhan. Dito po talagang makikita mo yung realidad na nangyayari sa pelikula. Matagal na inabangan ng ating mga kasangbahay sa Marikina, Pasig, San Juan at Mandaluyong ang napapanahon at makabuluhang pelikula ni Kuya Daniel Razon. Bukod sa pelikula, mayroon ding libreng photo booth para sa souvenir ng mga manonood. Mayroon ding inihandang pagkain sa lahat bago umpisahan ang film showing. Una nang itinanghal ang pelikula sa Quezon City, sa South area ng Metro Manila at iba pang key cities sa movie tour na ito at patuloy na lumilibot maging sa ibayong dagat. Sa darating na Agosto ay sa Maynila naman isasagawa ang isang araw ikatlong yugto movie tour. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.